Okay, hard and soft currencies and yung foreign exchange reserve. So, yung hard currency, yun yung currency na stable. No, hindi nagfa-fluctuate. So, ang pagkakaintindi ko dyan, yung US dollar. At yung weak currency, yun yung nagfa-fluctuate o nagde-depreciate. Yun yung ating peso. Yung nagde-devaluate, yun yung humihina. So, yun yung ating Philippine peso. And yung foreign exchange reserve, yun yung assets held denominated in foreign currency. So, ibig sabihin, yun yung mga assets in dollars na hawak ng ating central bank. Whether it's treasury bills, banknotes, basta yan. Yan yung hawak ng ating central bank. So, magandang nalalaman natin yan. Ang ibang tawag sa hard currency is safe haven currency. So, yun yung malalakas na currency, yung US dollar, yung pound sterling, yun yung then yung mga weak currency, yun yung nagde-devaluate. Yung kagaya ng ating Philippine peso. So, dapat maintindihan natin yung mga ganyan. Hard currency, weak currency, foreign exchange reserves, yan. Kasi yung peso, nasabi ko na before, yung mga peso, paghina ng piso, yan ang nakaka-apekto sa export and import industries. At kung yung ating trabaho o yung ating industriya import and export, yung kailangan natin is ini-import o ini-export, apektado yun ng foreign exchange. So, yan yung mga bagay na dapat na iintindihan natin. Kasi yung iba masyadong focus. And then, ang lakas ng loob magreklamo. Diba? So, yun yung mga bagay na natutunan. Hard currency, weak currency, tsaka foreign exchange reserves. Yan yung mga natututunan natin. So, next year, mag-ano naman tayo. Next year siguro, sabayan natin ng taxation. Deep dive tayo sa taxation para maayos. So, yan lang po.